So what's up mga ka-something nicer? So ngayon lang ulit tayo nakapag-start mag-video. Dito na kung kailan pa uwi na tayo. So pumika po tayo ng egg ngayon. Ayan. So thanks kay God at ako po ay gumaling kaagad. So 2 days lang tayong nagkaroon ng masamang pakiramdam, din bumalik na yung ating sigla. Balik tayo sa pagninegosyo. So yung video, so hindi ko pa na-upload yung video kahapon, masama pa pakiramdam ko, pumikap tayo ng cooking oil. So yun, may video, i-upload ko po yun sa YouTube. So doon yun po siya mapapanood kasi iba po yung ginagawa kong pag-upload sa YouTube at sa Facebook. So sa Facebook, mga masama lang pakiramdam, pero yung mga video yan nasa YouTube channel natin. So ngayon, nandito po tayo, balik tayo sa paggawa ng video tungkol sa ating business. At sinabi ko nga, meron tayong pick up ng egg. So ito na yun. So ngayon po, dahil nakakauhaw din po, sobrang init. So nakikita niyo yung buko na yun. Bibili po tayo niyan. Yan. Bibili po tayo ng buko juice, pampatanggal uhaw, pampatanggal ng pagod. Tapos ito meron ditong kainan. So yan, bibili muna po tayo ng buko. So syempre, hihingi tayo ng pambili. Wala akong hawak na pambili. So let's go. Tanungin muna natin kasi sa ating lugar, sa aming lugar sa Laguna, mataas na presyo ng buko. 40 ang isang bunga, isang pabahak. So tanungin po muna natin dito. Yeah. Hello, magkano pa pabahak ng buko? 30. So yun guys, 30 pesos. So tatlo pa kuya? Apo. May laman ako malakaw? Yung may laman po. So yun guys, yun nakikita nyo ako, 30 pesos ang pabahak po ng buko. Yan. So habang nasa biyahe tayo, meron tayo may inom. May laman? Lalo doon sa mga biyahero natin. So madadaanan nyo lang to along the highway. Pagpasok nyo ng toll gate, yan, makikita nyo na tong lugar na to. So ito yung pangalan ng tindahan, ML Buko Store. Yeah. Dalawang magkasama? Opo. Tapos isang bukod. Yung isang bukod, inumin po namin sa biyahe. Isang bukod po yan. Opo. May lalagyan naman po kami doon. Dalayin ko lang po ito doon para po mapalamig na namin sa lalagyan. Kaya magkano pa ba ang turon? 20.
So yun guys, tamang-tama to ngayon summer, no? Itong taginit na to, itong tamang inanim. Hindi halo-halo, buko juice, pantanggal uhaw. Tsaka dalawang turon, kuya. Thank you po. Kamay kayo sa camera, kuya, nandun sa loob. So yun, asa na init ng ating ano. So mainit na binubugan ito. 30 pesos. So mas mura-mura. Sap. So let's go guys. So yung turo natin na nabili, 20 pesos ang isa. So bumili tayo ng dalawa. Kasi hindi ako mahilig sa turon. Si Mrs. at si Sam yan nakain ng turon. So malapit na po tayo sa exit ng Startol, pauwi sa atin sa Laguna. Startol exit yan. So doon na lang po namin tutuloy yung video. Nakikita yung ano pangalan kay Kuya na malwa sa tindahan niya. Okay na, stop. A few moments later. So yun guys, nandito na po tayo sa aming bahay. So yeah, 100% lang po muna namin yung ibang egg. Kasi medyo minadali na rin po namin. Doon mismo sa pinakang farm, hindi na po namin 100% yung iba. Basta-basta na lang din po namin sinakay dito sa van or yung pagta-transfer. So yan. Papakita ko po sa inyo ang ating kinuha sa farm. So yan, ito po ay 80. So yan, makikita nyo, lagi naman pong ganyan ang karga natin. Hindi nadagdagan, hindi na rin nabawasan. Yung dating tanggal yung isang layer ng upuan pang nito, dalawa yan dito tsaka dyan sa kabila na yan, dati tanggal yan. So kung hindi na tinatanggal kasi yung mga nagbawas noong nakaraang taon, hindi na nila binalik yung quantity na dati nilang kinukuha. So yan. Ngayon po, i-sort natin tong iba. Kasi meron po tayong delivery ng alas 5. So ngayon po alas 4 Gs. So yan, possible ito muna unahin namin kasi ito mas madaling buhatin pababa. So yan guys, payo ko lang din po sa mga bumabiyahe para sa kanilang mga business kagaya namin. So na-experience namin kanina, siguro mga 4 na sasakyan na kasabay namin na mga walang disiplina talaga sa pagmamaneho, no? So mas minabuti na lang natin na wag idaan sa init ng ulo, pero binubusinahan na lang natin na pinapaalam natin na mali yung kanilang paraan ng pagmamaneho. So binubusinahan na lang natin, tapos papakita natin na iiling na lang tayo para alam nila na nakakaperwisyo sila sa mga kagaya nating normal lang magpatakbo ng sasakyan or nasa matinong driving style. So ibig sabihin doon, straight lang, hindi tayo paliban-liban or makakaperwisyo tayo ng ibang motorista na
saka gusto natin mauna o umovertake yung mga kaperwisyo nga, no? So iniwasan natin yon. So yung init ng ulo, inisantabi na lang natin, hindi gaya ng mga nakikita natin na mga sumisikat ngayon, mga nagba-viral na pinopost sa Facebook. So hindi na natin ginayon na mag-viral din, gumawa ng ikasisikat natin. So yun nga lang, hindi na namin din binidyohan yung mga plate number ng sasakyan nila kasi hindi naman din natin kagustuhan na gawin silang kahihiyan o bigyan ng kahihiyan at i-post sa social media, no? So ingat. So yung mga panood ng video na to, lalo dun sa mga gumagawa ng batas trapiko, so sana mapansin nyo sa mga CCTV na may ganong klase ng sasakyan na kung magpatakbo talaga magkokos ng aksidente. Lalo na yung mga malalaking sasakyan, mga trailer, yung truck na ang kinakarga ay sasakyan din. So yun ang kauna-una naming na-experience na talagang nasa isang lane ka, kakatin ka, at kung hindi ka magaling mag-drive, ipinilit mo rin, hindi ka nagbigay, pwede kang sumadsad sa kabilang barrier ng line at maaksidente. So wala tayong kalaban-laban sa ganong kalaki dahil trailer yon, tayo isang van lang. So mas mabuti natin na mag-slow down, then kumalma, pero binusinahan natin at pinakita natin na nakaperwisyo siya ng kapwa niya motorista. So 4 po yan na-enkwentro namin ngayong araw sa pag-pick up pa lang natin ng egg. So papunta 2 at yung pabalik 2 rin. So talagang yung pasensya kung driver ka, no, at yung pagiging disiplinado mong driver, kailangan mong i-apply para hindi magkaroon ng problema o hindi tayo magkaroon ng issue sa kalsada. So payo lang po yun para hindi tayo magaya sa mga nagtitrending na nagmumura, nag-aaway, nagkakasakitan or nauwi sa hindi magandang sitwasyon na ang isa ay kailangan maulila sa pamilya or yung pamilya nung ginawan mo ng hindi maganda ay maulila sa sa haligi ng tahanan. So yun na nga, yung tatay or kung sino man. So ngayon po, ibababa ko po muna yung ating mga egg, then sisimulan na po natin na i-sort. Mabilisan kasi alas 5 po, ano na natin to, i-deliver din. Yan guys, naibaba ko na po lahat ng, hindi po pala lahat, naibaba ko na po yung mga egg na 100% bago po natin deliverin sa ating mga customer. So yung iba, hindi ko na po binaba kasi yun po ay napagpilian o napilian naman po namin mag-asawa dun sa farm kung saan po natin siya pinick up. So yung hindi, yung mga tauhan mismo ng farm ang nagsali na hindi natin na-check, yun ang chine-check ni Mrs. So yan po ginagawa ni Mrs. Chine-check po maigi yung mga crack. So pag napagpilian na po lahat yan ng crack, so kumuha na rin kami ng pasobra pamalit din sa mga crack na makukuha natin. So lagi pong ganun, lagi tayo may pasobra, no? So ikakarga ko po ulit yan, then alis na rin po kami para i-deliver yon sa ating mga customer. So yung iba, ayan, dito po nakalagay. Ayan. Yan po ay medium size, iba po customer natin yan. So bukas pa po yan, Monday. Ay hindi po, Sunday lang po pala bukas. So sa Monday po yan. So Sunday pwede na po yan i-deliver ng hapon. Kasi meron na pong papasok doon sa kantin ng company para po sa preparation. So hanggang dito na lang po ang aming video. Maraming salamat po sa suporta niyo sa Something Nicer. Then huwag po sana kayo magsawa sa ating ina-upload na video tungkol sa negosyo. Paulit-ulit man po yan. Ano? May tanong sila, check lang sila. Oo. So huwag po sana kayo magsasawa sa lagi nating ina-upload na paulit-ulit na business na egg, cooking oil, pero madalas ay egg. So kasi yan pong pag-egg na yan ay hindi po basta egg. So matutulungan po niyan kayo. Lalo-lalo na po dun sa mga gustong kumita, yung pong mga hirap mag-apply ng trabaho, hirap po humanap ng pagkakakitaan, pwede nyo pong pasukin ng pag-egg supply sa inyong mga lugar. Or pwede rin kayo mismo ang gumawa ng produkto nyo, kagaya ng mga kwek-kwek, tama ba kwek-kwek? Ayun. Kwek-kwek, or nilagang itlog, or kung ano pang pwede, egg sandwich tuwing umaga, pwede nyo pong pakinabangan yan
para hindi kayo yung parang nagiintay lang ng lumipas na lang ang isang araw. Maganda po kahit wala tayong pinag-aralan, high school lang, magkaroon tayo ng diskarte sa buhay. So yun, para makatulong po sa inyo, pwede nyo pong pasukin itong negosyo na to, lalong-lalo na po dun sa mga hirap mag-apply or gumawa ng pagkakakitaan. So pwede po ito.